Okay, so good day po at ngayon pag-usapan po natin tong mga quote-unquote Disney princess. Okay, so mga hindi po nakakaalam yung Disney princess po, yung quote-unquote Disney princess, ito po yung mga anak ng iilan sa mga flood control contractors kung saan meron po silang mga issues na hinaharap dahil po dun sa investigation ni PBBM. Diba currently po kasi si PBBM, he is conducting a somewhat parang Philippine tour kung saan binibisita po niya yung mga flood control projects, tas may ilan na po siyang nakitang ghost, pati substandard projects. Okay? At si PBBM po, naglabas din ng list ng top contractors, yung top 15. And iilan po kasi dun sa mga contractors na yon, yung mga anak po nila, yung mga tinatawag nga pong Disney princess, ay may mga posts po kasi sa social media na pinapakita po nila yung lifestyle nila. Yung bumibili po sila ng mga luxurious goods, nagta-travel po sila all around the world, and so on and so forth. So ngayon, pag-usapan po natin kung ano ba yung mga potential liabilities sa ganitong situation. Okay, so diretsuhin ko na po kayo. At present po kasi, currently investigation stage pa lang po yung ginagawa ni PBBM, yung ginagawa po ng investigating body natin. Wala pa naman pong judgment of conviction dun sa mga contractors. Therefore, sa present situation, mahirap po tayo magkaroon ng legal discussion because yun nga po, it is still in the investigatory stage. Okay? So yung gagawin ko na lang po para mas maayos yung discussion natin ay gagawa na lang po tayo ng hypothetical question kung saan meron na talagang conclusions dun sa contractor level stage para at least ma-discuss natin yung mga potential liabilities dito po sa hypothetical situation natin ng mga anak ng contractor na yon. Okay? Gawin na lang po natin, merong 4 na contractors. Tatawagin po natin si Contractor 1, Contractor 2, Contractor 3, at Contractor 4. Okay? And yung 4 contractors po na yon, meron din po silang 4 na daughters. Natawagin na lang din natin si Princess 1, Princess 2, Princess 3, at Princess 4. Okay? Tapos yung 4 po na contractors, si Contractor 1, 2, 3, and 4, nahatulan na po sila ng guilty for graft and corruption. Therefore, may liability na po talaga sila for graft and corruption. So ngayon, ang next question natin, paano naman si Princess 1, 2, 3, and 4? May liability din ba sila considering iba naman yung contractor sa personality nila? Okay? So yan po yung magiging hypothetical facts natin. So unang-una po dito sa hypothetical situation natin, mahirap po magka-liability si Princess 1, 2, 3, and 4 considering meron po kasi ang layers, diba? Yung contractor which is more or less a corporation, tapos yung officer po or shareholder nung corporation na yun, ng contractor is yung parent niya, and then magiging yung personality na po nung ni Princess 1, 2, 3, and 4. So kung makita po ninyo, may 3 level po, si contractor, yung parents niya, at siya. So hindi po automatic na purkit na karoon ng guilty conviction dun sa contractor level ay automatic magkaka-liability din po agad si Princess 1, 2, 3, and 4. Because again, the contractor itself being a corporation, meron po yung separate personality dun sa Princess 1, 2, 3, and 4. Okay? Yan po yung general rule niyan. So ngayon, pag-usapan naman po natin yung exceptions kung saan posible pong magka-liability si Princess 1, 2, 3, and 4 dito po sa hypothetical situation natin. So yung pinaka-exception po natin dito is what we call the doctrine of piercing the corporate veil. Okay? So when we say doctrine of piercing the corporate veil, ibig sabihin po nito, i-disregard na po yung separate personality ng corporation para hatulan din or maging directly liable din po yung people involved sa corporation kung yung mga individuals po na yon, which is dito yung parents at yung si Princess 1, 2, 3, and 4 ay nagtatago po sila dun sa personality ng corporation para makaiwas po from liability. Okay? So again, ang maging exception po natin is what we call doctrine of piercing the corporate veil kasi hindi po tayo pwede magtago sa possible liability kung alam naman po or kung obvious naman po na ginagamit lang natin yung personality ng corporation para protektahan at tumago po tayo from possible liabilities. So in other words po, papasok rin po dito yung tinatawag natin na legal principle na what you cannot do directly, you cannot also do indirectly, di ba? Kasi yung hindi po pwede gawin directly dito, hindi ka naman po pwede gumawa ng direct graft and corrupt practices na action, di ba? Because that is prohibited by law. Therefore, hindi mo rin pwede yun gawin indirectly, yung mga Graft and Corrupt Practices Act, via dun po sa isa mong corporation, di ba? So in other words, hindi ka po pwede tumago sa personality ng corporation mo kung klaro namang may ginagawa kang kalokohan or violation sa batas. Okay? So dyan po papasok yung exception na tinatawag na doctrine of piercing the corporate veil.
So unang-una po, i-explain muna natin sa side ng pagiging corporate officer po ng anak. So dito po, let's say yung parent ni Princess 1, 2, 3, and 4, officer sila dun sa corporation. Tapos si Princess 1, 2, 3, and 4 din po mismo ay officer din po sa corporation. So kung officer ka po kasi ng corporation, you are a member of the board of ibig sabihin po niyan, involved ka sa management ng business, di ba? So kung involved po kayo sa management ng business, tapos sa regular board meetings po ninyo, dinidiscuss ninyo na yung ganito lang yung gagawin ninyo sa flood control projects, babawasan nyo yung ganyan, babawasan nyo yung ganito para makatipid at mas lumaki yung income, automatic po sa ganyang situation, magkaka-liability agad si Princess 1, 2, 3, or 4, considering officer din po sila na naging involved directly dun po sa management ng affairs ng corporation in relation dun sa ghost and or substandard flood control projects. Okay? So ulitin ko lang po. Kung si Princess 1, 2, 3, and 4 is an officer or a member of the board, therefore mas madali pong ma-establish yung liability niya kasi dun po may direct participation na siya sa management affairs po ng corporation in relation dun sa mga ghost and or substandard flood control projects. Okay? Pero tandaan po ninyo this is a hypothetical situation pa lang po kasi iba naman yung situation dito dun sa real world contractors natin at dun sa mga quote-unquote Disney princess considering investigatory stage pa nga lang yun sila. Okay? In other words, yung parent lang po nila, yung member ng corporation, yung shareholder or yung officer ng corporation. Tapos si Princess 1, 2, 3, and 4, tumatanggap lang po ng pera via allowance from their parents. Okay? So in this situation po, mahirap magka-liability yung Princess 1, 2, 3, and 4. Kasi pag tumatanggap po siya ng allowance from his or her parent, hindi naman po niya alam na yung allowance na yon is galing dun sa mga anomalous or ghost flood control projects. In other words po, since tumanggap lang si Princess 1, 2, 3, and 4 without any knowledge or wisdom dun sa mga criminal actions, hindi po siya magiging part ng criminal act na ginawa ng father niya at ng corporation po ng father niya. Okay? Yan po yung magiging general rule sa ganitong situation. Okay? Pero in this situation, there is also a possibility po na magkaroon pa rin ng liability si Princess 1, 2, 3, or 4 kung alam po niya na yung father niya at yung kumpanya ng father niya ay gumagawa ng ghost and or anomalous flood control projects tapos nakikialam siya or involved siya mismo dun sa mga actions na yon. Okay? Kasi pag sa ganyang situation po, pwede na natin i-argue na meron ng conspiracy to commit graft and corrupt practices. Although hindi po siya officer or member ng board. However, yung pag-participate po niya as an ordinary person dun sa actual Graft and Corrupt Practices Act, pwede na po yun natin ma-argue na may conspiracy sila. In short, para silang sindikato na. So dun po, pwede magka-liability si Princess 1, 2, 3, or 4. Okay? However, tandaan po natin yung general rule, pag tumatanggap ka lang po ng allowance, hindi po automatic agad yan na may liability ka kasi hindi ka naman kasama dun sa criminal acts na ginagawa nila, diba? You are just receiving yung funds as your allowance as a child po ng father ninyo. Therefore, wala pong liability for that kasi hindi naman po krimen na tumanggap kayo ng allowance from your parents. Okay? Okay, so tandaan po ninyo, this is just a hypothetical situation. Hindi po ito yung actual situation ng mga contractors and their children. Kasi again, yung real world scenario po is nasa investigation stage pa lang naman po. Therefore, they enjoy what we call the constitutional right to presumption of innocence at present. So, in-explain ko po sa inyo are all hypothetical situations para po mas maintindihan nyo lang yung legal principles behind a situation na ganun po. Okay? So, for the next video naman po na somewhat related din dito kasi madami po talagang natitrigger dito ngayon sa Disney Princess situation na to, isa quote-unquote Disney Princess situation. So, explain ko na lang po sa inyo kung paano ba talaga yung pag-properly criticize na hindi siya papasok under libel or cyber libel. Pero sa next video na po yun, okay? But for today po, hanggang dyan lang muna yung discussion natin. Hopefully, klaro po yun. If you like legal educational videos, current events, subscribe lang po kayo sa channel ko at follow po kayo sa Facebook or TikTok. And until next time, see you all po. Bye-bye!